pangangailangan sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. So as a pastor, after my 5 years course, nakita ko, mga kapatid, ang aking mga classmate na left and right nagtatag ng kanilang mga denominasyon. Mayroon akong classmate, nagtatag siya ng River of Life. Magwapo siya at magaling mag-preaching. Marami rin siyang katolikong naakay. Ang isa naman, nagtatag siya ng Bread of Life. Magaling naman siya magsalita. Marami rin siyang naakay. Lumaki rin ang kaniyang born again denomination. Ang isa kong classmate, nagtatag naman siya ng Yahweh Fellowship. Lumaki rin, nakapagpatayo siya ng high school. Ngayon, lahat ko mga classmate, puro tayo ng sikta. Ako na lang naiwan. So ang ginawa ko, nagtayo rin ako ng aking sikta. Kasi ikaw na lang naiwan sa lahat mong classmate. Puro sila tayo ng sikta. So nagtayo rin ako ng aking sikta. So I registered my own denomination in the government. Din ito palang gobyerno sa atin lang ito ha. Ito palang gobyerno, mas gusto pa nilang maraming magtatag ng sikta. Bakit? Kasi magbayad ka man doon. Siyempre. Mag-taxes. Pag may pira ka, walang pakialam ang gobyerno. Sige, kahit lahat sa inyo magtatag ng sikta, basta magbayad ka. Pero hindi ko na lang isabi kung magkaanong babayaran doon. Basta naisip ko, kung ito palang 3,000 ka sikta, ilang milyon ang pumasok sa kaban ng gobyerno sa 3,000 kasikta. Basta sila lang ang nakaalam. Kasi magbayad ka man doon sa sik. Kaya ang sabi sa gobyerno, sige, tatagay ng sikta para madagdagan ang pira. So, of course naman, it happens na sa akin, nagtatag ako ng aking sikta. Of course, gumana naman mga kapatid. Kasi during the time, when I registered my sect, I was 22 years old, gwapong-gwapo pa. Hindi tulad ngayon na kunti na lang ang buhok. So hindi na attractive, distractive na, no? Pero noon, when I was 22 years old, I registered my own denomination. I was so attractive pag mag-preach ako. Yung mga tao hindi inaantok pag nakatingin sa mukha mo. Pero ngayon, senior citizen ka na magsalita, aantokin silang lahat. Baka ganon. So, dumami rin ang aking mga member. So, yung dumami na aking mga member, I am secured. Everything is there. Property is there. Everything is there. Ang aking mga kapatid, mga pastor din, dalawa, pastura din aking mga kapatid. Ang aking tatay, debater, preacher, palaging nandyan sa plaza, nakipagdebate. Memorize ang Biblia. Mga verses sa Biblia, memorize niya mga kapatid. And marami rin siya mga katolikong naakay. Ang aking turning point, one time, sometimes in the year 2000, yung nanira ako ng mga imahin sa mga santo. And our usual practice, Father, is unahin namin pagsira ang mga imahin sa mga santo, pinakalas namin sirain ang imahin ni Mama Mary. Kasi sa doktrina namin, grabe ang kapangyarihan sa demonyo na nandyan kay Mama Mary. So Mama Mary will be the last one to be demolished. Magsigawan kami in the name of Jesus habang mamartilyuhin namin ang mga imahin. Yung nakatitig na ako kay Mama Mary, mga brothers and sisters, tiningnan ko na ang ating mahal na Birhen Maria, brothers and sisters, nakahawak sa martilyo, I heard a voice na nagsabi, why you hate the image of my mother? Napahinto ako at hindi ko natuloy ang pagmartilyo, bakit bigla yung pumasok sa aking isip ang mensahe? And i-renew ko ang mensahe, in Jesus' name, laya Satanas. Bakit hindi ipadimulis itong idolatry? Pero para akong nakinabahan, hindi ko tinuloy ang pagmartilyo. Sabi ng aking elder, tapusin mo na si Maria. Kaya pala siya. Sabi ko, wag mo akong utusan na, I am the pastor. Baka itiwalag ko kayo. Sinabihan ko kasi nakabahan ako sa biglang pumasok na mensahe. Why you hate the image of my mother? Sabi ko, uwi lang tayo, balikan ko na to si Maria. Maria lang ang tawag namin. Next week, balikan ko to. Sabi ng isang diakono, bakit balikan pa? Marami pa tayong idimulis. Dimulisin mo na yan. Din kami, mahilig kami sa tiwalag. Huwag mo akong turuan ha, I am your pastor, baka itiwalag ko kayo. So,
na medyo na pinakita kong magaling ako, pero kinabahan naman ako. When I return home, pinilit ko sa aking sarili na ang mensaheng yon ay galing kang Satanas. It was the voice of Satan who tried to prevent me to demolish the idolatry. But until I realized, kung kay Satanas ito, boses ito ni Satanas, paano magiging kay Satanas? Bumalik naman ang mensahe nagsabi, bakit may inay ba si Satanas? So napag-isip ko, sino kaya ang gawin kong inay ni Satanas? So kung walang inay si Satanas, hindi ito mag-fitting, hindi ito mensahe ni Satanas. Hanggat sa aking pagninilay,